Sunday School, and I hope katong last Sunday na mo'y nakatunan nato. Amen? Bahin sa bisyo. Undangin nato ha? So now, magpadayon ta. Kindly open your Bible. Once again, in Acts chapter 2, verse 42. Standing everybody, please. Daghang yung tao sa luyo, no? Nga naman kahana. Pwede hang yun nakuha ka ng mga ulitawo o dalaga. Pwede mo abante kita. Pero kung minyo nakahala, pabilin lang diha. Pero mura kag minyo, mura raman na, dili na tinuod. So, abante ra ka. Please, young people, come. Come on. Hala, wala na young people diyan na. Puro na minyo diha. Puro na minyo. Ulitawo, sige na. Forward. Come on. Forward na mo. Ayaw na mo paghahig ulo. Sige na. O, tan-hour para ba nako? Sige na, hali na mo. O, may mga dalaga pa sa luyo. Di yun mo abante. O, sige. Di yun ko mundang dere. Basta di mo abante. Siguro mga tamang dere, quarter to ano. Hali na mo. Nga naman, layo pa man ko ninyo. Di mo tagsik akong laway. Promise. Abante mo. Come on. Sige na, ayaw na mo. Abante, come on. Abante. Di yun kumundang dere. Come on. Abante yun. Uli tawag dalaga diha. Wala pa yung mga bata. Pag meron na kayong mga bata, hala, pabilin mo diha na. Di yun may ninyo, pugong. Pero hangyo lang yun. And also, meron po tayong mga kabataan, siguro mga 8, 12, mga anak, mga edad. Pwede kayo naay mo Sunday school dito dapita nga para mas makapokus atong mga ginikanan. So mga ginikanan, kung na mo yung mga kabataan diyan na ayaw nyo ianad og cellphone para magpuyo dito sa Sunday school aron makapaminaw sila sa pulong sa Ginoo, intended para sa ilaha. Okay? Okay na ta? Okay na gyud ta. Okay. Acts chapter 2 verse 42. Ato ni dungano sa pagbasa once again. Ready now? Read. And they continued steadfastly in apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, nga ikaw gyud maayo sa among kinabuhi. We praise you, Father God, sa tibok simana nga ikaw nag-uban ka namo, ikaw naghahatag namo kusog sa among tagsa-tagsa nga trabaho. Ug salamat, Ginoo, nga ikaw naghahatag panalangin. Di Father God, nagkasalamat sa mi nga ikaw naghahatag na mong kadaugan nga makabot sa balay tigumanan para pagsimba diya sa Espiritu Kamaturan. Dear Father God, as we go sa among Sunday School, ikaw magkapatayin hatag na mong heavenly wisdom sa pagsabot sa imong pulong, Ginoo. Bisan pa, Ginoo, gamit ako instrumento lamang sa pagdala niini ug ikaw mag-prepare sa among tagtasa nga hunaw nagkasing-gasing nga maminaw sa imong pulong ug ma-apply na sa among kinabuhi. Dear Father God, as we go on, Ginoo, ikaw maghatag na mo grasya kadaugan sa ngalan ni Jesus. Amen. Please be seated. So mag-review sa tagamay. Review tagamay kay para masabtan nato kay basin mamaya ba wala mo sa first and second, at least maagian nato siya. Atong isgutan karon is bahin sa Christian fellowship. So Christian fellowship is one of the richest blessing the Lord provides through the local church is the Christian fellowship. And Christian fellowship provides encouragement and growth in our Christian life. Now, through Christian fellowship, first, our faith will not overturn. Or sa another term na kanagitawag na to make stable ang atong pagtuo diha sa Ginoo. So atong pagtuo dili siya mo overturn, and then sa fellowship, through fellowship, faith is an ongoing process. So, but pasabot, ang atong pagtuo, hindi siya po siya naka-fix. So, it needs to grow. It needs to increase. No? It's an ongoing process. Hindi po automatic na pag nanakay pagtuo, that's it, human na. No. Kinahanglan ang pagtuo sa nato mo grow. Sama sa atong gitawag educational background, from daycare ba ka, kinder 1, kinder 2, nag-level up ba ang atong pagtuo? Hindi po siya stagnant. Okay? Letter B. Ongoing process needs truth. So sa atong atong pagtuo aron mo tubo siya, kinahanglan na jud tay Bible.
Mao nga nato sa pigarangan Bible Baptist Church, kay kung wala kay Bible Baptist ra ka. Dapat Bible Baptist gyud. Tapos King James Version ang dala ni mga Bible. Oh, naba mo 'yung Bible? Oh, nasa ng Bible? Taas sa Bible. Yung mga wala pang Bible, wag nyo itaas ang cellphone. Kaya wala ko nag-ingon Holy iPhone. Wala. Or Holy Android. Holy Bible po. So dapat meron po tayong Bible. This is the truth. Nga ang atong pagtuo mo increase. Dili sa tradition, dili sa experience sa mga kalibutan. No, it's not. But through the Word of God. I hope ninyo nakuha. And then, padayon ta, fellowship, verse, ikaduha na ta, fellowship is sustained. Sa fellowship na to, mga Kristohanon, kanang gitawag nga source kung maaraw masustain ang fellowship na to, is wala sa kinaiya sa tao. Wala sa tungod kay maayot ang building. Wala tungod kay natay property. Tungod ni Jesus Christ ragyod. Mao nga natay fellowship. So kung panalitan laylay man tag kinaiya, yes, mag-iba-iba tang grupo, dili may parehas, dili ko ana diha. Pero magkausap ta karon sa atong pagsimba, sa atong fellowship, tungod ra jud ni Jesus Christ. Okay? So, masustain na siya. And also, so masustain na siya through prayer, sa atong pagkanta, sa atong gathering, Bible study. Hindi lang po fellowship nga maadto sa isa ka lugar, kay makaligo ta, mga unta. Ang fellowship naapod sa serving sa atong Ginoo. So, and also, not we are only to encourage nga mag-fellowship ta mga Kristohanon, apan muli kay sadta sa gitawag nga mga ungodly socialization. Karon basta imong ingon sila nga pag nakay problema, Emperador Light. Ano kinahanglan pa man mo inom kung nakay problema? No? Dili na nato kinahanglan na. Ang kinahanglan na nato ang Ginoo ra gyud sa ato nga kinabuhi. Karon magpadayon ta sa letter B. Kayong letter A, that was sustained through what? Through Jesus Christ. Karon, letter B, padayon ta, sustained through Christ's local body. Okay? So, Acts chapter 2, verse 41, then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Here, kung tanawon nimo, the fellowship of the local church is like a greenhouse for helpful or sustaining Christian growth. Alam niyo yung greenhouse? Wala na akong kausap. Alam niyo po natin yung greenhouse? Ang greenhouse po, hindi po siya color green. No? Sa greenhouse, mostly mga farmer siya para siya mga gitawag nga protected area para mas makatubo pag ayo ang isa katanom. Yan ang greenhouse. No? I don't know kung actually, dili man jud ko farmer, pero gitanaw po na ako sa YouTube. Mostly, ang uban glass siya or cellophane na lang. No? Kaya para maiwas siya sa mga pest or sa mga, kumbaga, para may mga, halimbawa, may mga maabot nga mga gahapon na dagang black bugs. Kung naka sa greenhouse, you are protected there. Inga na po sa atong Christian life, mahimutang protektado kung nata sa Christian fellowship. So, kung sa ibut pasabot, Christian, kinahanglan makipag-fellowship jud ta sa kapwa nato Kristohanon. Dili kay mas daghan pa kag time sa imong barkada sa unang panahon nga gidala ra jud ka sa kadautan. No? Unsa nang kadautan? Usahay mo na gitawag nag-influensya nato nga what? Siguro nakadungog mo sa balita, no? Nga naay mga kabatan-unan, nagsakay-sakyanan, nag-cutting classes, ni atog Cagayan, na disgrasya, patay. Karon, kung pangginoo pa to sila, kung ang fellowship pa nila puro Kristohano, hindi sila mag-cutting classes, oy. So mga Kristohano, mga estudyante, ayaw mo pag-cutting classes? Basi mamaya, sa mga Bible school, nag-cutting classes, pud mo diha. I hope walay cutting classes diha. Okay po? So, those who belong to Christ are sheep. Amen? I hope wala na'y kanding diri nga manungag. Mga sheep na ta, mga karnero na ta, because they love to get together. So here, when somebody, sheep, ang sheep, mukuyog yun sa kapwa niya sheep.
Sabot mo sabot, Kristohanon, kuyo jud ka sa kapwa nimo, Kristohanon, diya ka makig-fellowship. Okay? So, ing ana magud mahitabo, kung panalitan, ang Kristohanon mag-iya-iya siya ba? Dili ko dana kay ano man sila, lahi man na sila. Ako diri ra ko. Pwede ako ra usa. Hindi po pwede na Kristohanon ka and then mag-isa ka lang. You need company. Nakapwa ni mo Kristohanon. Kaya wala po ni tubo nga siya ra isa. No? So ang sheep, kinahanglan niya kapwa sheep. Kaya nga naman, mas ligon ang isa ka herd. Saan ang herd? Kanang grupo sa mga animals ba? Kesa nag-iisa. So, I was looking gabi nagsige kog tanaw sa di na ako na-download yan pero siguro nakakita na mo sa Discovery Channel, yung merong grupo ng mga animals, panitan, buffalo. Ang buffalo, ligon kayo na siya, basta daghan sila. Pero naay gitawag ng mga mananap sama sa mga lion, ginatanaw lang sila, tanaw nila ang weakness ng herd. Tanaw nila kung kinsay gusto mag-inusara. Tanaw na nila, sige, tanaw na to kay kini murag taas ni garbo, gusto niya nga siya lang usa. Ing ana ang may tabo sa Kristohanon, mutaas na ganing garbo na to, impas gyud atong Kristohanong kinabuhi. So dili ta magpanitas anay og garbo dere. Paubsa na ita kay nga naman isa ra magoy taas nato ang Ginoo. Okay po. So naay mga buffalo. And then tan-aw lang na ang mga sa mga layon. Sige, tan-aw nato kung kisay pwede nato himuon nga pray nato. So, grupo na sila. So, bantay mo. Kay bisag na mo sa simbahan, harabang yawa po dire. Tanawon niya ang mga taong nangatulog. Kay pwede niya natokbon. Kung dili, mga bisita, ayaw mo kasuko. Pero dili jud mo angay mo open sa inyong cellphone, basta na mo sulod simbahan. I-open inyong dunggan aron sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kay once, nalakaw lang ko. Wala tuon ng cellphone ng Kristohanon, pero na'y nakasungsong sa dunggan. Earphone, wireless. I don't know sa himong gipaminaw, pero mas nindot paminawon karon ang pulong sa Ginoo. So kung meron kayong makita dyan mga kauban ninyo, paliw ko nalalang sinikreto. Uy, kuhaan na nimo. Kay basin napuno ka na. Napuno ka na pang kalibutan. Kuwaasa na. Wala ko nasuko, ha? Nag-explain pa ko. Now, kung tanawa na to, basin karon manggod, may nga wala siguro yung mga wala dili mga manunukob or wala mga lion siguro diri o wala yung mga wolves diri. Pagbantay. Christian, magbantay ta sa atong Kristohanong kinabuhi. Kay in Matthew chapter 7, wala na ako nabutang diha. Matthew 7:15, beware, pagbantay of false prophets which come to you, in sheep's clothing. Base na karniro ra diha. Nanago, nagsuot og para karniro kay ang syempre, mga Kristohanon karniro na biya ta. Amen. Pero tungod kay naay mga wolves, hanyam aron makasulod ta diana, kinahanglan magsuot ta sad-ud murag tag mga sheep. Murag tag mga karnero. I hope walay murag karnero diri sa simbahan. Apan Kristohanon, sheep na jud ka sa Ginoo. Kaya nga naman, sabi niya, sheep's clothing, but inwardly, remember this one, inwardly, they were ravening wolves. O saan ang ravening? Nangutan ako sa kumisis, o saan ang ravening? Sabi niya, naay diyan na YouTube, naay Google, i-search nimo. Sabaan ko na. So gitanaw na ako, ravening. O saan ang bito sa mga ravening? Pasensya na mo ha, murag mo. Hapit naman kung pagaw kalit. No? Ravening is extremely hungry and hunting for prey. Extremely. Ing ana ang mga murag Kristohanon
Nangita ragyod, pwede nilang birahon. So pagbantay ta mga Kristohanon, kay basing nana dere. Mo nga makig-fellowship ta sa matag usa, nga Kristohanon gyud. Dili kay nga, akini kay murag Kristohanon, ayo sa murag. Kay dili niya sila tinuod, kay murag man. Di ba? So I hope inyo nakuha, God did not design Christian life to live in isolation. Dili gyud. But in fellowship. Unsay bot pasabot? But in fellowship. Be a part to church fellowship. Kinahanglan mahimo kang parte ana. Unsaon na mahimo kang parte ana sa fellowship? Participate. Wala pag yun nag-participate ang uban. Participate! Ano, wag yun mo buka ang babang uban. Wag mo ka-participate, ana. Kaya nga naman, basin. Wala po ko nag-judge. Basin rapod. Kaya naman sa pulong sa Ginoo, basin nasa ship's clothing pa ang uban. I hope wala, no. Padayon ta? Sir, nangasaba ka? Wala. I-open inyong mga mata kay di ni angay katulog karon. Kay basin nagbantay ba taron, magbantay ta. Now, Christians who separate themselves from the flock of the local church make themselves vulnerable to satanic attack. Dali ragyod, lalo na yung mag-inusara, kana nga di lang ko diyan na, naray mo invite ni mo uban, ali, dali radyo ka mabira. Kaya nga naman, wala kay ligon nga kauban. Wala kay ligon kauban. Sir, kinahanglan, bagyod na ako nga nga makig-fellowship. Yes, no man is an island po. No man is an island. So a Christian who is not part, I will repeat, Christian who is not part of local church and who is not engaged, what? In Christian fellowship, placing himself or herself at great risk of endangering our walk with the Lord, to simply because He is separated from the flock. Kung sa ibot pasabot, our walk with the Lord, it means our daily lifestyle. I hope nga ang daily lifestyle nato dili sama sa kalibutan. I hope ang daily lifestyle na makita nimo sa kapwa nimo Kristohanon nga si Kristo ang center sa imong kinabuhi. Kay here, kung panalitan, our daily talk, the way ka mo storya, conversation ninyo, murag di dyan makita si Kristo ba? Kahit murag kag moingon na ang uban, ako nakuha raman din ako, no? Ang Kristohanon, or atong usbon, ang tawo sa Pilipinas, nga sigig himalikas, minaw ha? Ang tao nga sigig himalikas, dili taga Pilipinas. Taga asa man? Taga Japan. Paano man yun? Nakamura. Nga naman himalikas makay ka. Paano yung talk ni mo nga makita kung himalikas gyapon ka adud karon? Bisag pa pling-pling lang. Dili direct to the point. Pero mura mang gyapon. Mura kag Japanese. Oy, wala ko sa Japanese ha. Pero mura kag Japanese, si Nakamura. Nakamura permente. I hope wala na. Amen? So yung talk na to, ato nang ilisdan. Imbis na nagmumura ka, imbis nang himalikas ka, nagdayeg na ka sa Ginoo. Mas nindot na. Our walk or way of living. Kung sa may way of living ni mo karon, pag muadto ka sa isang lugar, kay wala naman ang Pigkarangan Bible Baptist dito, wala na. Sa una, ang babae, covered kaay sa nga tanan. Nag-blouse panganindot kaayo, usahay taman pa diri, nakasayal perting taasa, walay slit. Agoy maabot sa syudad. Marag makaingon ta ba makapanguros man ta ninyo, ay? Ngaray pakita naman ang dili angay pakita. Bisan asa mo. Naamo diri sa Pigkarangan, naamo sa Tubod, naamo sa Cotabato, naamo sa Cagayan, naamo sa Usamis.
Bisan ikaw na lang isa, ipakita ni mo nga Kristohanon ka. Dili kay pag-abot sa Cagayan, nag-ilis. Mubo, nag-short. Nagsando pagyod. I'm not against kung magsanina mo, pero ipakita ninyo Kristohanon mo, oy. That's the way of living nato karon. Kanya, wala bitaw nakakita. Ginaw nakakita. Christians, mga lalaki, ganun din. Biro mo, na Kristohanon na ka, hantod karon gisi, gihapon imong pantalon. Napadiri. Uy, Levi's man ni siya. Say, labot sa Levi's, gisi mo na. Sakto mga gisi. Ikaw, sakto kag una-una, mato kag swilan, gisi imong pantalon, okay ka. Nakay, akong anak sa niya, nabito dito pa, lindot yun sa nina kay mahalon, Levi's. Gisi-gisi diri, oh. Grabe, oh. Labaw pa sa mamasakay. Mamasakay gani, tibok gani, way gisi. Di ba? Pag abot dito sa, sa guard, anang guard ayun, oh. Sir, bawal ka pumasok. Niya, sir, Levi's ni. Mahal ni. Kanya, oh, Levi's na, gisi na pod. Niya, di ka makasulod diri kung di ka mag-ilis. Or kung di man ka mo ilis, susihan na. Ning palit ka gisi, aron silsihon. Wala na himo ang bata, kaya nga naman, taga-kapatagan, alang-alang muli pa siya. Ning palit siya tanod, dito sa daplin sa tindahan, gitahi ang gisi nga Levi's, aron makasulod sa eskwelahan. Oh, mga Kristohano, ano say, gusto ninyo, anak? Dili makita si Kristo kung gisi-gisi yun sa nina. Magsakto tag sa nina. Ang pinahapay po, mura mo mga manok. No? Ang uban, murag pugaran. Lingin-ling. Kristohanon ka, dapat mapanalangin ng uban. And I hope, Kristohanon nga malaki, wala mo'y buslot inyong dalugan. Kristohanon ka, choy-choy ka. Di ka choy-choy, serban ka sa yawa. So, kita po ni mo musturya. Diba servant man na sa unang panahon? Ngunibot pasabot ana. Unsa man ulipon gihapon mo antud karon? Tangtangan na ninyo na. Sir, gitangtang naman namo. Sayang mangud kay mapilot. Sayang sa imong mata. Di man na para ninyo, para naman na babae kay para beauty na nila. Unsa mga kabayi? Basin. Oh. In God, we can if God can be seen in our lives by others, if others will be blessed into our lives. Usahay ingani, di pa ka nag-share sa pulong sa Ginoo tungod sa imong kinabuhi nga nakita si Kristo na panalanginan na. Dili kay mustorya ka, yamiran jud ka kay nga naman kinaiya niya ang iyang kinabuhi mao ra manggihapon. Pero ang kinaiya nato, ang Kristohano natong pagkinabuhi nindot kayo, bisang wala pa ka nag-share sa pulong sa Ginoo, mudawat na. Kaya nga naman, nakakita siya sa imong lifestyle. Nga napadalanginan siya. And, if they see Jesus in our lives, I hope Christians, makita na to ba? Nga sa atong pag-fellowship, hindi lang lipay-lipay. Nagkalingaw ta sa storya, kay unsay mga nakaraang storya. Apan unsay gihimo ni Jesus Christ ba? Kaya ang uban manggod, mga nistoryahay, from high, going to down the belt. Ang nistoryahan, puro na green joke. Undangan nato na, no? Hebrews chapter 10, verse 24 to 25. Hapit na gyud ang time. Dali sa time, oy. Pwede upunggan kasi na ginagmay. Murag, dali rayo kayo. Hebrews 10, 24, 25. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Christians, provoke unta ang atong kapwa Kristohanon to love. Unsa na? Unsay sabot? I hope hindi ikaw hinungdan nga backslide ang uban. Hindi hinungdan nga di na gyud mo balik ang uban sa pagsimba. Apan ikaw untay hinungdan, ganahan ko mabalik dana ba? Kaya nga naman, ikumusta gyud ko, welcome gyud kay sa katanan ko diana. Dili kay Christian. Gingnan nga, uy mga
Kristohanon, pwede abante ratagamay, kay naibisita. Biro mo, yung usher, unsay gihimo sa Kristohanon, gihead to foot. Tapos gilingiw. Murag way na dungog. Huwag kayong ganun. Let us consider one another to provoke to love. Dili, imbis na nangabig, tagkalag, nangabog, nanuunta. Tama? So I hope makuha na to. Nga we must provoke to love and to good works. Dili kay, apil-apilog choir, murag mayog tingog. Naraba ko'y kauban sa unang base. This is truth, ha? Ay mo kano, pero wala naman yun siya. Kaya na mga tampalasan ng mga Kristohanon unta, pero mo'y hinungdan ni undang. Biro mo, nindot kay siya mo base gyud. Mas maayo pag yun na mo. And then, nahimong tarong ang kinabuhi. Wa na, nag-polo shirt na, nag-long sleeve na, nag-necktie na, nag-slacks na, sinaw na kayong sapatos, maligyas kong langaw. Sinaw na, pinahapay na, nindot na, niapil na choir ng anta na ay mga grupo sa Kristohanon. Gisaway. Murag tawo na Grabe pod mo, oy. Kasi murag tawo. Kasi pagtuon niya na unggoy. Tanaw po niyo sa panagsagsamin, oy, basin ikaw na. Ang manaway raba, mga way gihimo sa simbahan. Sige panaway, magsige kinaw. Kinisya. Wag yun ay gibuhat para sa Ginoo. Sige ra manghinaway sa mga Kristohanon. Ang nahitabo niya tungod kay na-discourage ang Kristohanon nga choir member, gihinay-hinay hatag ang polo, long sleeve. Ang iyang kurbata, gihinay-hinay. Wa na siya niya pilog choir. Tuod na kasimba siya, pero wa na, nagkarsunis na lang ang maong, nag-t-shirt na lang, nag-rubber shoes. Kaya nga naman, na ay mga Kristohanon, isaway siya. Imbes na i-provoke to love, i-provoke nga mundang. Kristohanon, undangan nato na, oy. Sa atong fellowship, we must provoke to love. Saan na ito pag-provoke to love? Pag mahuman ng simba, okay. Yang yun tanan sa pagpanindog, mag-amputa para sa katapusan. Pag amen, muratag mga suso, tuk na. Wala man, thank you for coming. Thank you for coming. Salamat, kinaaka. Walay gyud. Lalo na yung mga nasa luyo, hindi po kayo pinatatamaan, pero ang dali niyong lumabas kasi nandyan na kayo sa likod. Dapat kayong nasa likod, kayo pagani yung, thank you, salamat kayo, naamo diri. Dili kayo, pag amen, paglingi ni mo, wala tawo. Nunguna nag-uli. How can you provoke someone to love and to good works nga ikaw mismo, you are not a good example? Karon, makasmile pa makha mo na ko kung panalitan ingani permente ang Sunday School. I'm not provoking you masuko mo na ko. I'm encouraging you to do something. To participate. Kaya we cannot participate kung wala tayong ginagawa. Kaya nga, pag mag-Sunday School, dapat meron kayong ballpen, meron kayong notebook, isulat ninyo na. Tapos pag magwali, sulat na sad. Kaya nga naman, aron di takatulog. Aron ka focus ta, makaparticipate ta ka. Ninduta sa pulong sa Ginoo. Amen! Preach on! Kaya kung panalitan, kamutanan nagmugot, di na ako ganahan mag-Sunday School. Kaya nga naman, biro mo, ako lang usad rin, nagsigig yaw-yaw. Pagka man, kamudihan, nasuko na mo, tiwasa lang na, bantay ka sa gawas. Impas ko, hindi na dyan kumugawasan Okay? Pero wala pong personalan, Bible lang po. Wala pong personalan to. So we must provoke others to love and unto good works, not forsaking the assembling of ourselves together. Ayaw ikaw, simba yun ta. Kaya nga naman, naman yung mga uban, kaya nga naman, naman pa sa bulong, as the manner of some is, basi na ipipila pa karon. Pero ayaw ato nila, ayaw sama nila. Dapat ikaw, mahimo kang gitawag ng good example
but exhorting one another. Don't you know, always ang atong pastor mo mention siya, Christian, kung panalitan na absent gani ka, tas kabalo si pastor nga diha ka naglingkod, matrouble ba siya? Asa ka si brother, aka si sister. Eh, wa may kabalo. Na, diri mong tato naglingkod, oh. Karon, wa may naglingkod na, bakanti man kayo sa nga tanan. Kaya nga naman, naamo tanan sa luyo. Hanap-hanap na rabako, di ko kaklaro ninyo. Pero kaklaro pa mo na ako. Kaklaro pa mo sa tingog. Kaya nga naman, klaro ang pulong sa Ginoo. So, dili ta mag-provoke nga mosuko ta. Apan we must provoke others to love. Wa na gyud, time na gyud. Dali gyud sa time. And Christian fellowship is an invaluable asset in strengthening, may mong ligon, and sustaining our faith. So I hope nga, na-provoke inyong faith nga muna na ko himuon para sa Ginoo. I must participate. I must be part of the church. Unsay akong himuon. So kung gusto tayo mahimong part sa atong church, kung naay gisag gamay nga sagbot nga naa diha sa inyong ubos, pinagkainan ba sa inyong mga anak o sa ubang tawo, participate. Kamo na'y punit. Napoy basurahan. Pero kung panalitan, imuha ng basura, ilabay po sa basurahan. Be part of this one. Next Sunday po, padayon ta. Amen? Hangyo lang si Pastor King, kaysa December 1, actually wala siya, i-announce na lang na ako, extended ko tamang December 1. Okay lang mo? Kung dili mo okay, wala na jud mo mahimo, kay nahuman naman. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kayo. Salamat sa among pulong nga mong naisigutan karon nga dili jud namo i-provoke ang matag usa diha para sa sila mahimong dautan or mo backslide apan kami hinungdan nga sila magpadayon diha kanimo, Ginoo. Dear Father God, nag-pray mi sa mga divine service karon ikaw magpanayon hatag kadugan. In Jesus' name we pray. Amen.